Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, po na mensahe ninyo ay 6 of Pentacles energy. Ayan, so napakaganda nito kasi ang iba sa inyo siguro, if you are in need of financial support, if you are in need of money, meron kayong marireceive dito na pera. There are going to be financial help na dadating, no? Maaring humingi kayo ng tulong sa iba, naghihiram kayo ng pera, nag-loan kayo, or maaring meron ditong ma-receive kayo na commission kung nangungumission kayo, or meron ditong magbabayad ng utang sa inyo kung meron man kayong pautang, or maaari din na meron kayong bonus dito, no? Or tip from a client, maaaring ganun din ang sitwasyon dito for some of you Capricorn. So, money, no, whatever you need right now, that is going to come in, and that's gonna come from different sources. Hindi lang iisang panggagalingan yan. Kasi meron din dito, parang merong magre-regalo din sa inyo, parang ganun, no? Yung parang magpe-pay back sa inyo dahil sa good deed na ginawa ninyo, sa kindness na ginawa ninyo sa kanya in the past. Maaring this time din na kailangan ninyo ng pera, ay maaring siya, yung taong yun na tinulungan ninyo in the past, yun na magbibigay sa iyo. So, may ganong sitwasyon ng iba. But, of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. Okay? Tignan natin kung ano pa ang ganap. We have the Magician energy. Napakaganda nito kasi you have that extra spiritual power ngayon to manifest whatever you want to manifest. Kasi, parang divine timing has come na, no? Meron kayong gustong gawin or gustong ma-achieve dito, and you're going to take action towards that. At maaaring agad-agad, no? Mabigay agad sa inyo ng universe, no? Because you're taking action, you're working on it. Talagang siguro pinagplanuhan ninyo, pinagdiskartehan ninyo, and ngayon that you are taking action, the universe is going to send you support dito para ma-manifest mo talaga sa buhay ninyo kung ano man yung bagay na yan na gusto ninyong ma-manifest. Kasi ngayon parang everything that you need naka-line up na para sa'yo, no? Yung parang supportado ka talaga ng universe sa kung ano man itong gagawin ninyo. And you have that power in you sa ngayon to pursue kung ano yung gusto ninyong ma-achieve. Kaya, nandyan ang suporta sa inyo. Even the people that you may need, no, along that journey, para makarating kayo doon sa pag-achieve ng bagay na yan, naka-line up na yan. Resources, whatever you need, nandyan na yan. Ano? So, you will feel it, Capricorn, kasi everything is going to run smoothly, no? When it's meant for you, when it's divine timing na para mag-unfold na kung ano man ang mga bagay na dapat mag-unfold, you will notice that everything is going smoothly. Everything is falling into its right place. So, what else? We have Knight of Cups. Ayan. So, this is really a beautiful energy pagdating naman sa love life, no? Lalo-lalo na for those Capricorn na single, no? Na if you are looking for love, then this is the perfect time then. Kasi maaaring someone is going to offer you love. Maaaring meron dito mag-propose sa inyo or manligaw sa inyo. Someone might ask you out on a date. Maaaring ganun. Or magregalo. Alam mo yon, yung idadaan kayo sa regalo, yung panliligaw niya, idadaan niya sa pagbibigay sa iyo ng material things. So that is possible, no? At saka, ano din ito, very romantic, no? Ang taong ito, maaaring very romantic siya, very sweet siya, yung ganun ba. Kaya, maaaring mabudol din kayo ng taong ito, Capricorn. Maaaring ma-inlove agad kayo sa taong ito or ma-attract din kayo sa kanya because of the effort na ipapakita din niya sa inyo. Sorry, nabubulol ako. So, yun ang ganap dito for some of you. Good luck. So, we have 8 of Wands. Napakaganda, napakaganda. This is wonderful news. No? Yung energy nito, wonderful news are coming in, wonderful opportunities are coming in. Yun nga lang, ano, kailangang handa kayo sa kahit ano man ang pwedeng mangyari. Kasi, this is a fast-moving energy. So, yung mga opportunities na to, it might require you to make a decision right away. Yung bang hindi kayo mabibigyan ng
mahabang oras or mahabang panahon pa para mag-decision kayo about this, no? This might require you to make a decision right away, or hihingiin nito yung confirmation ninyo or yung word ninyo right away. So, maaaring may ganun ang ganap dito. Very quick, no? Ang mga usapan dito. So, talagang kailangang handa kayo. You should be physically, mentally, emotionally, and spiritually fit and ready for whatever might happen dito. Kasi, yung mga opportunities na to, you don't want to, diba, to slip away from you. Kaya, maaaring, talaga to, will require you to take a quick action. So, for others of you, Capricorn, this is travel. No? This could be an international travel, maaaring related ito sa trabaho. This could be overseas job opportunity. This could be migration, maaaring ganun din ang ganap. Maybe you are, ang iba sa inyo dito, maybe waiting for your travel documents, then maaaring ganun ang ganap din dito. Or, maybe yung energy na to signifies frequent travel, no? For some of you, maybe related yan sa trabaho, sa karera ninyo, or sa negosyo. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Virgo ay 9 of Wands in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no? Parang nawawalan na ng pag-asa. Now, you are giving up na on something dito. Maybe because napagod kayo, no? Napagod na kayo, parang ayaw nyo nang sumubok pa, ayaw nyo nang ipagpatuloy ang kung ano man ang inyong ginagawa. Maybe, ang iba sa inyo dito nahihirapan na. Kaya, parang nawala na ng pag-asa, tinuloy na, and you are giving up, no? Parang napanghinaan lang kayo ng loob dito, Virgo, no? Parang napanghinaan kayo ng loob. Hopefully, no? Hopefully, this is just a warning for you. No, this is just a warning for you. Hopefully, hindi pa ito nangyayari sa inyo. Well, depende rin sa inyong sitwasyon, hindi ba? If you feel like it is worth na i-give up nyo na, lalo na kung sitwasyon nito, kunyari, if it's a toxic situation na, then talagang giving up is the best option. Kasi bakit ka pa mag-i-stay sa isang sitwasyon, 'di ba, na toxic ng epekto sa inyo, na hindi na maganda ang epekto sa inyo, hindi ba? But if you are giving up on something dahil napagod ka lang, dahil hindi mo nakikita pa kung ano ang magiging resulta, kaya ka mag-give up na, then use your own discernment and judgment on that situation. Depende, diba, sa kaganapan sa buhay ninyo. Pero, before you decide on giving up, no, Virgo, on whatever that is, pag-isipan muna ninyong mabuti. Tune into your intuition, because when you allow your intuition to be your guide, makakasiguro ka na kahit hindi mo laliman ang inyong pag-iisip, kahit wala kang facts na hawak, wala kang impormasyon na hawak to justify your thoughts, no? Yung intuition ninyo, it will lead you to the right direction. Yung intuition ninyo will always lead you to the way kung saan ka dapat, or which way is best for you. Okay? So, what else? We have 4 of Swords energy. So, struggling talaga ang iba sa inyo dito, no? Napagod talaga kayo. There is exhaustion na nararamdaman kayo. Siguro kaya kayo nag-give up na, no? So, this could be relationship issue, no? Parang napagod na siguro kayo sa inyong person. Kumbaga, nawala na kayo ng tiwala. Maybe your person have ruined your trust, no? Kaya parang naiisip ninyo na tama na, this is enough, no? Parang ayaw mo nang may stress, ayaw mo nang maranasan muli, no? Yan ang napipick up ko dito for some of you. Maybe kung sa relasyon nga ito, maybe this is not the first time na ganyan na naramdaman ninyo. Kaya sa ngayon, parang this is it. Lalagyan nyo na talaga ng tuldok ang inyong sitwasyon dito, because maybe enough is enough for you, Virgo, no? But for others of you, no, maaaring yung exhaustion na to related to trabaho. Maybe related ito sa obligasyon, responsibilidad sa pamilya. Maaaring ganon. Maybe you're not getting enough support, you're not getting enough help. Kaya parang ngayon talagang burnout na kayo, no? So you may need to, dito ha, Virgo, take care of yourself.
Okay? Alalahanin ninyo na huwag ninyong hahayaan na lamunin kayo ng exhaustion, lamunin kayo ng pagod, no? Kapag nagsisimula pa lang ang mga ganyang nararamdaman ninyo, self-care agad kayo. Okay? Huwag ninyong hayaan na mas lumalim pa ang sama ng pakiramdam ninyo or mas dumami pa ang mga mararamdaman ninyong pananakit ng katawan or stress, ano? Pag nagsisimula pa lang, alam na ninyong pagod na kayo, naku, gawin nyo na ang makakaya ninyong gawin, isingit nyo na agad na mag self-care kayo because remember that health is wealth, 'di ba? Yung yung well-being ninyo dapat ang nasa top priority ninyo kasi kapag in good health kayo, kahit ang dami-dami ninyong gagawin, kahit you have too much on your plate, you can still do that, successfully, 'di ba? Mas magagawa pa ninyo, mas magiging productive pa kayo, mas magiging maganda mga disposition ninyo sa buhay, ang decision making ninyo, 'di ba, will be on point if you are feeling good, if you are feeling great, if you are healthy. No, remember that if you are healthy, you are on top of your game, dahil yun sa on top of your health kayo. Kaya kailangan isipin nyo lagi yung inyong well-being. Okay? So, what else? We have Ace of Swords in reverse. Ayan. So, unang word, tignan ninyo, unproductive. Kasi nga, mabigat ang inyong pakiramdam, 'di ba? Stressed out kayo, may anxiety nararamdaman ng iba, restless, 'di ba? Pagod, burnout, kaya syempre unproductive ka, 'di ba? Kaya nga dapat na alagaan mo muna yung inyong sarili so that you can perform your job, you can perform whatever responsibilidad or obligasyon mo sa pamilya or sa trabaho, no? Na efficiently, 'di ba? Kasi kung ganito nga, no, nagiging unproductive ka tuloy kasi nga pagod ka, burnout ka, parang ang sikip-sikip ng dibdib mo, parang punong-puno ang isip mo, Virgo. So, you may need to, ngayon, you may need to do some kind of, reflection, mag-contemplate kayo, give yourself time to do that, to meditate at least 5 minutes, yung gano'n, mag-connect kayo sa sarili ninyo. Kasi, feeling din siguro ng iba sa inyo, sa sobrang busy ninyo, sa sobrang dami ninyong iniisip, siguro na-detach na yung soul ninyo sa inyo. Maaaring ganun na nararamdaman na ng iba sa inyo dito. Kaya, wala na kayong focus, wala na kayo sa sentro, no, Virgo? What else? We have the Hanged Man in reverse. Ayan. So, stagnation talaga, 'di ba? Stagnation energy ang nandito sa inyong paligid, Virgo. So you need to change that energy. You need to get out of that energy. Otherwise, mas dadami pa dyan yung imbalances na mangyayari sa buhay ninyo. So get out of that energy. Yung stagnation na yan, keep moving, pero on a healthy way, no? Yung focus muna kayo ngayon, kahit saglit lang, everyday, kahit saglit lang, mag-meditate kayo, kahit saglit lang, mag-connect kayo sa inyong higher self, dahil it grounds us, no? It will ground you. Mararamdaman ninyo na parang bumabalik kayo sa sentro ninyo, bumabalik kayo sa tamang wisyo ninyo, no? Kahit papaano gagaan ang pakiramdam ninyo kapag nag-meditate kayo, kapag nagpahinga kayo, 'di ba? Alam mo, kahit yung simpleng breathing exercises lang, Virgo, give it a try, no? Kung hindi ninyo alam kung paano gawin 'yan, nasa YouTube naman kayo ngayon, i-search ninyo yan, breathing exercise, no? It's very quick. There is like a 2-minute session na ganyan na magagawa ninyo all by yourself, no? And it really will help ground yourself. Okay, makakabalik kayo sa sentro ninyo. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Taurus ay Ace of Wands. Ayan. So, lack of direction, lack of energy ngayon si Taurus. Parang meron kayong distractions ngayon, no? Maaring you are focused on things that are not supposed to
give attention to at this time. Maaring ganon. Kaya parang out of balance si Taurus sa ngayon. Ano? So, parang hindi kayo ngayon makapag-isip ng maayos, hindi kayo makapag-isip ng straight, kumbaga. So, we have Page of Wands in reverse din. Ayan. So, you're being impulsive. Ang iba sa inyo dito, impatient. No? So, talagang talagang hindi maganda masyado yung energy ninyo sa ngayon na wala kayong direction, you're lacking energy, parang wala kayong gana, parang natatamad kayo, maaari talaga na because na-distract kayo, yung parang na-discarrel ngayon yung momentum ninyo. Ano, maaari, kung ano man tong distraction ninyo, Taurus, try to manage that, 'di ba? Na kung yan ay naman hindi naman talaga masyadong mahalaga, hindi naman masyadong importante, so i-manage ninyo yung oras ninyo, no? I-manage ninyo yung oras ninyo para maibalik ninyo ang sarili ninyo doon sa sa tamang wisyo, kumbaga, 'di ba? Kasi parang ngayon na kayo ngayon parang dahil sa distraction na ito, parang nawala kayo sa focus, nawala yung plano ninyo, parang gano'n. So, parang naisantabi ba yung plano ninyo, yung original ninyong plano. So, we have 8 of Pentacles in reverse. Ayan. So, pati trabaho ninyo na apektuhan na ngayon, Taurus. Hindi siguro kayo ngayon nakakapag-focus, hindi kayo ngayon nakakasunod doon sa kung ano yung kailangan ninyong gawin sa trabaho. Maaaring hindi kayo ngayon nagko-comply sa requirements, yung mga ganun. Kasi nga, magulo siguro ang isip ninyo. Distracted talaga si Taurus sa ngayon. So, maaari din na nawawalan kayo ng gana sa trabaho dahil siguro maaring hindi na kayo masaya din sa trabaho ninyo. Posibleng ganun din ang dahilan kung bakit kayo out of focus na. It could be related to work. It could be related to your career. So, maybe iba sa inyo dito, siguro nag-iisip kayo on how you're going to change your situation, 'di ba? Maaaring iniisip ninyo ngayon kaya siguro kayo distracted and because you are thinking of changing career path. Maaaring ganon. Kaya ngayon hindi kayo makapag-focus na. Hindi niyo na mabigay yung 100% ninyo sa inyong trabaho, na current na trabaho, no? So what else? We have 6 of Cups in reverse. Ayan. So ang iba sa inyo dito talagang maybe related ang issue ninyo sa trabaho. Maaring bored na kayo sa inyong ginagawa. Maybe this is not motivating you anymore to work harder or hindi na ninyo ini-enjoy yung trabaho ninyo. Maaring nasasawa na kayo sa inyong ginagawa. It could be very kumbaga boring na kasi routine na sa inyo ano man ang inyong ginagawa. So posibleng gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. Kaya siguro nawiwindang kayo ngayon because maybe sinisigaw ng sarili ninyo na I want change, 'di ba? Taurus, posibleng gano'n ang ganap dito. Kaya nawawala na kayo ng direction sa ngayon because you are also confused if you're going to choose a different career path, if you're going to embark on a new job, or you're going to stay pero ganito naman ang nararamdaman ninyo na parang wala, parang you're there na lang sa trabaho for the sake of kumita kayo ng pera, 'di ba? Para may income kayo pero satisfaction wise, fulfillment wise parang wala na, hindi ba? So pag-isipan ninyong mabuti, Taurus. Kaya magmuni-muni kayo, okay? So, we also have Hermit energy. Speaking of muni-muni, this is the invitation for you ni Hermit energy. You need to put yourself into solitude. Dahil sa mga kaguluhang ito sa isip ninyo, distractions, mga siguro naguguluhan ang isip ninyo sa ngayon, you really need to do some kind of reflection. Kailangan ninyo na magmuni-muni kayo, spend some time by yourself para walang distraction, walang makaistorbo sa inyo, walang makipag-usap muna sa inyo, at makipag-usap kayo sa inyong sarili. Okay? You need to do some kind of reflection, contemplation, introspection. You need that right now so that maibalik ninyo sa sarili ninyo ang balanse, makapag-focus kayo, ano ba ang nararapat, talk to yourself, talk to your soul, listen to your intuition, at magagawa ninyong lahat yan when you are resting and when your mind is quiet. No? Hayaan nyo muna yung mga mind chatter ninyo, kung ano yung mga kung ano yung mga bulong-bulong ng isip ninyo dyan,
isantabi nyo muna and mag-meditate kayo, mag-focus muna kayo. Go deep within you so that you could hear, no, kung ano ang bulong ng puso ninyo, ng sarili ninyo, ng higher self ninyo. Okay? So that mabago ang inyong sitwasyon. Magkaroon kayo ng focus, magkaroon kayo ng direction, and ma-figure out ninyo what is really the best thing to do right now sa inyong sitwasyon. Okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.